Pag-iimbestiga sa mga palpak na flood control projects, sentro sa panibagong episode sa podcast si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Dito ay giniit ng Pangulo ang pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa mga ito. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Julian Bunag. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Yan ang mariing ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na sona nitong Hulyo na siyang naging sentro ng ikatlong episode ng kanyang podcast. Ayon sa Pangulo, ang pagbisita niya sa mga nasalanta ng matinding bagyo at habagat ang nag-udyok sa kanya upang panagutin ng mga tiwaling opisyal sa likod ng mga anyay palpak na proyekto. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko, hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa, whatever. Yun, the usual excuses. Eh, sabi ko, kanukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Giit pa ng punong ehekutibo, karapatan ng taong bayan na malaman kung sino ang responsable sa mga dinaranas na kahirapan ng mga Pilipino. At ito ay hindi mabibigyan ng solusyon kung walang mananagot sa mga naging kapabayaan. The key thing here is to fix the problem. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before. Fix the problem, not the blame. You cannot fix the problem without knowing who to blame. Pagtitiyak ng Pangulo, pananagutin ang sinumang mapapatunayang nasa likod nito at hindi ligtas dito maging ang kanyang mga kaalyado. Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Aniya, ang direktibang ito na mag-audit sa mga proyekto ay sumasaklaw sa iba pang proyekto ng gobyerno. So that applies to anything, to all of the projects that will happen. I'm sure maraming magsusumbong diyan. We already have some names that are coming up that will be, first of all, corporations that mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. Blacklisted o hindi na maaring magkaroon ng kontrata sa gobyerno. Yan ang isa sa mga hakbang ni Pangulong Marcos Jr. para mapanagot ang mga may sala. Bukod pa diyan ang pagsasampa ng kaso laban sa mga tiwaling nasa likod ng mga proyektong ito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.